Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito, seryoso na ito, ka-coffee. Kakasuhan po ng plunder. Ito po ang balak ng isang mambabatas o ng ilang mambabatas para kay Inday Sara Duterte. Ako, bumibigat-bigat na ito, ha. Hindi na lang ito, ka-coffee, investigasyon dyan sa House of Representatives. Sige, ha, nire-request din nyo. Kaso sa totoong korte, ayan na, ka-coffee. Umuusad na. Kung noon sa House of Representatives lang o sa Senado lang, in aid of legislation lang yung pangunahing purpose, no, ng mga investigasyon dyan. Pero ngayon, aangat na ito. Plano pong sampahan na ng kasong plunder. Naku, mabigat-bigat na kaso ito, ka-coffee. Plunder, itong si Inday Sara Duterte. Naku po, paano na ang pangarap niya sa 2028? Paano na ang mga DDS na nangangarap na magiging presidente si Inday sa 2028 kung makakasuhan ito ng plunder? Oh, nasa headline, ka-coffee, ng News 5, ka-coffee, TV5 itong balita na ito, ha. House panel eyes plunder case versus VP Duterte over 112.5 billion confidential funds use. Kasi matibay-tibay ang hawak nilang ebidensya dyan, eh. At alam mo, yung ebidensya na yan, lumabas yan sa mga pagdinig sa House of Representatives. Kung hindi rin naman isinagawa yung mga pagdinig niyan, hindi natin malalaman na na-disallow ng Commission on Audit itong paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Diyan naman natin nalaman yan, na hindi naging tama kung paano winawaldas ni Inday Sara Duterte itong kapirahan na ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan. Hindi niya pera yan, ha? Pera yan ng taong bayan, winaldas. At ngayon, hindi naman pwedeng basta ganun-ganun na lang yan. Hindi porke ikaw vice-presidente, absuelto ka na sa mga ganitong kaso, may pananagutan ka pa rin dahil pera ng taong bayan yan. At ito ay sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Sige, himayin pa natin yung usapin na yan. The House Committee. Hindi lang isang mambabatas, kundi panel. Grupo ng mga mambabatas ito, ka-coffee. The House Committee on Good Government and Public Accountability. Ngayong araw mismo yan, Sunday, said that they may consider recommending a plunder case against Vice President Sara Duterte Carpio if she fails to account for 112.5 million confidential funds withdrawn as cash advances. At malaking halaga ito, ka-coffee, ha? 3 beses pala hinati-hati yung pera na yan. Kapag hindi mo mapatutunayan, kung hindi mo mai-explain kung naging valid ba o naging legal yung paggastos na yan, sasampahan ka ng plunder. Sa tingin ko, mukhang matutuloy talaga ito sa kasuhan. Alam mo kung bakit? Kasi kung kayang i-justify ng Office of the Vice President yan sa COA, hindi naaabot sa pagdinig yan, eh. Sasabihin na lang ng COA yan, yung naging pagdinig dyan sa House of Representatives. Okay na yan. Settled na yan. Nasettle na yan ang OVP. Pero hindi, eh. Sabi ng COA, disallowed yan. Pinapasaoli sa inyo yung pera na yan dahil hindi naging tama yung inyong paggastos o pagwaldas. Mukhang tatakbo talaga ito. Mukhang uusad ito sa plunder. Senior Deputy Speaker Dong Gonzales Jr. emphasized the need for transparency in the disbursement of public funds revealed during the October 17 committee hearing. Nung una, di ba, napagtatakpan pa siya, naipagtatanggol pa siya dyan ng administrasyon. Aminado naman tayo dyan, ka-coffee. Nung simulang nahalungkat yan, budget yan for 2024, mga hearing, ka-coffee, noong 2023, dinidinig yung budget for 2024. Diyan nahalungkat yung confidential funds na yan, ngayon, noong 2024 na, ito na, pagdinig na ito, ngayong taon na to, budget for next year, wala na talaga, nagkakalabasa na talaga dito ang katotohanan. Kaya pala laging no comment itong si Inday, kasi wala namang pala talagang isasagot. The investigation centers around 3 separate checks. May 3 magkakahiwalay na check, ka-coffee, pinag-uusapan natin dito, ha. 3 separate checks, each amounting to 37.5 million pesos issued to the Department of Education Special Disbursing Officer and VP Duterte's close aide si Edward Fajarda in 2023 during the time she holds the seat as DepEd's secretary. Hinati-hati, ka-coffee, yung 125 million pesos na yan. 3 cheque, napakalaking cheque naman ito, ha. 37.5 million kada isang cheque. At kinash advance yan. Oy, sa kayo nakakita ng ganyang kalalaki, kina-cash advance. Sa amin, yung alam ko, pag cash advance, medyo ano lang yan, ka-coffee,
Maliliit na halaga lang yan. Pero ibang nature kasi ito, kasi confidential funds yan, ka-coffee. Ang assumption naman kasi natin dyan, gagastosin nyo sa tama yan, hindi nyo wawaldasin yan. Kasi itong confidential funds, hindi yan yung normal na pondo ng gobyerno, ng ahensya ng gobyerno. Dito sa confidential funds, mas mabilis itong maliliquidate. Yun nga lang tinan mo, sa bilis na nga nito maliquidate, pumalpak pa. Sumabit pa itong OVP na to. Ano na talaga? Kalokohan na talaga ito. Gonzales raised concern over discrepancies in the documentation. Biruin mo ha, simpleng documentation. Hindi naman pwede maghugas kamay dyan si Inday Sara Duterte. Hindi na pwede sabihin na wala akong kasalanan dyan. Command responsibility yan. Siya yan. Kahit nagkamali ang tao niya, siya pa rin yan. Kasi command responsibility yan. Pananagutan niya yan. Biruin mo, simpleng bagay ha. Documentation lang. Abay, sumabit pa. Noting that the disbursement voucher labeled the funds as maintenance and other operating expenses o MOOE rather than confidential funds. This misclassification, he argued, could signal potential misuse. Yung pondo na inilaan sa inyo ng gobyerno, hindi nyo dapat ginastos yan doon sa pinaggastosan ninyo. O kung ginastos ninyo yan sa MOOE ninyo, meron na kayong pondo para dyan Tapos kukurot pa kayo doon sa confidential funds para gastusan itong MOOE ninyo. Aba, hindi naman tama yan. Pero ng taong bayan yan nanawaldas. Kung ang Vice Presidente bilang pinuno ng DepEd noong panahong yon ay hindi makakapagbigay ng malinaw at sapat na paliwanag kung papaano ginamit ang perang ito, tungkulin namin na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang kabilang ang kasong plunder. Naku po, mabigat-bigat ka-coffee na kaso yan. Plunder yan upang maprotektahan ang interes ng publiko, sabi po ni Gonzales. Mukhang uusad talaga dahil matibay-tibay ang kanilang ebidensya. Yung COA report lang Yung inilabas na report ng Commission on Audit, once na hindi ma-settle ng OVP yan, once na hindi nila ibalik yung pera na yan, yari sila dyan, matibay-tibay na ebidensya yan. Naku po, may makukulong pa habang buhay ata itong plunder Pera ito ng taong bayan at kailangan nating tiyakin na ito ay nagamit ng tama. Last October 17 hearing, DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla confirmed the issuance and encashment of the checks by Fajarda, explaining that her role was limited to processing the disbursements under standard procedures for cash advances related to confidential funds. Talidin yung kamay dito ka-coffee ni Annalyn Sevilla. Talidin yan. Hindi niya rin alam kung paano winaldas yung pera na yan. Di ba? Kung inyong babalikan yung mga napaging pagdinig dyan sa kamera, hindi nila alam mismo kung saan ginastos yung napakalaking halaga na yan. Sevilla further noted that the role as Undersecretary for Finance had no role in overseeing how the funds were ultimately spent. Kasi papel ni ni Sara Duterte yan Siya mag-oversee niyan, paano winaldas yan? O sige ito, bigyan mo 10 milyon. Di ba, ginawit, sabi sa COA report ginamit na reward, pinambili ng grocery. Tama ba naman yun? For the confidential funds, talagang sumusunod kami sa joint circular. Pero kami po, sa finance, hindi kasama sa utilization o liquidation ng confidential funds. The 112.5 million confidential funds in question forms part of the 150 million provided to DepEd. I stand to be corrected ka-coffee. Yung sinabi ko kaninang Office of the Vice President, kundi Office ng Department of Education ito ka-coffee kasi concurrently, di ba, nagsabay yan. Bilang Vice Presidente, concurrently, tumatayo din siya bilang Secretary ng Department of Education. Yung 112 na yan, ibahagi po yan ng 150 million na ibinigay po sa Department of Education noong 2023 for programs focus on preventing abuse in schools, countering extremism, and addressing insurgency. Yan yung paulit-ulit nilang sinasagot Pag tinatanong si Inday Sara Duterte, saan mo gagamitin yung confidential funds na yan? Para daw matiyak na magiging safe at maayos ang implementasyon ng kanyang programa. Yan lang ang kanyang sagot dyan. Paulit-ulit na yan. Wala ka ng ibang mapigang sagot dyan. Laking halaga nito, 112 out of 150 million pesos. This was the first time DepEd received such funds. O syempre, unprecedented. Si Inday lang sa kalam, sabi nga. Umupo dyan sa DepEd, naging gatasan pa ito. Raising questions about how a non-security focused agency
like Education Department was handling such sensitive resources. Kaya nga 'di ba? Pagtataka ka talaga no kung gagamitin mo talaga yung common sense mo Bakit naghumawak ng confidential funds na napakalaki na yan ang Department of Education? Saan mo gagastusin yan? Paano naging confidential yung operasyon yan? Maintindihan mo pa Armed Forces of the Philippines, maintindihan mo pa PNP, maintindihan mo pa Office of the President. Office of the Vice President, mas maiintindihan mo pa nga yan Itong Department of Education lang ang hindi mo maiintindihan dyan. Gonzales underscored the seriousness of the situation, warning that a recommendation for a plunder case, a non-bailable offense punishable by life imprisonment, may be considered. Walang piyansa to ka-coffee ha. Once na ma-establish itong probable cause, mag-issue ng warrant of arrest kay Inday, walang piyansa yan. So habang dinidinig yung kasong plunder niya, nasa piitan siya, nasa kulungan siya. At once na mapatunayan na siya ay guilty dito, habang buhay na siyang mabibilanggo. Uy, naku ha, paano siya magiging presidente niyan? The committee's investigation is set to continue with Fajarda's testimony. Subpoenaed to testify next session is expected to be crucial in determining whether the funds were used appropriately or misappropriated. Although a sitting vice president is an impeachable official, legal and constitutional experts said that unlike the president, a vice president does not enjoy immunity from suit, leaving them open to criminal charges while in office. Siyempre, dapat lang. Alam ko rin na immunity, mga limitadong kaso lang yan. Diba? Mga punishable na below 6 years lang ang pagkakaalam ko dyan sa immunity na yan. Ang laking pera nito, Winaldas, At dapat may managot yan. Dapat may magsauli yan. Dami naman pera, Saulin nyo sa pera ng taong bayan yan. Pero kasuhan pa rin yan. Kasi until now, vice-presidente pa rin. Kasi kung impeachment ang dadaanin, medyo matagal-tagal ang impeachment ka-coffee Kasi political ang impeachment Unlike sa pag magkaso sa korte, doon mas mabilis-bilis yan. Lalo kung tututukan pa ng tututukan pa ng gobyerno yan. And I think tututukan yan ng administrasyon ng PBBM dahil sa pinaggagawa ng mga DDS, sa pinaggagawa ng kampo ni Digong o Duterte sa administrasyon na ito. Yan ang sinasabi natin. Ayaw niyong tumigil ha. Yan, bumabalik sa inyo itong karma. Duterte Carpio has yet to respond to the allegations. Ito palang pera na yan, minabasa ko kanina, in-encash daw po yan. At ang nag-deliver niyan, yung nag-withdraw. Wala daw elevator sa DepEd. Buhat-buhat nila yan. Ganyan kabigat ka-coffee. Itong pera na yan, 37 million, isang withdrawhan lang yan. Ako, kung na-hold up pa yan, o kung nakuha pa yan, teka. May joke sila dito Hinahanap ko yung statement na yan. Ito. Sabi pa ni Gonzales also questioned the logistics of handling such large sums of money, noting that Fajarda would have had to physically transport 37.5 million in cash on 3 separate occasions. Di ba? Ang bigat niya, Gaano ba kalaki ang 1 million? Siguro, pag tag-1,000 ka-coffee, tag-1,000, mga ganyan. Yan, 1 million yan. O kung 37 yan, napakarami yan. Wala nga raw elevator sa DepEd. Medyo nahirapan dito si Fajarda sa pag-i-encash dito. 3 beses niyang kinargahan ng 37.5 million. Mabigat-bigat po ito, sabi ni Gonzales, adding that DepEd offices have no elevators. Paano kaya nila binuhat yung pera? Baka naka-trolley o nasa sasakyan lang. Imaginein mo paano nyo winaldas yung napakalaking pera na yan? Grabe! May nagkapera na naman dyan at dapat may managot dyan. Tingnan niya natin. May sagot na ba ang Office of the Vice President dyan? Kaso wala pa Hindi ka natin makita sa makita sa relief operations si VP. Baka nasa ibang bansa, hindi ko alam Kasi hindi ito maramdaman as of the moment, ka-coffee. Nasaan si Inday? Parang wala pa siyang sagot dito. Tika, Office of the Vice President. Baka may sagot na sila dito. Panel ito ka-coffee Wala, ka-coffee.
Wala pa silang nilalabas na statement yan. Maging si Inday, wala pa rin. Baka kay Harry Roque. Check natin kay Harry Roque. Kasi si Harry Roque, tumatay yung spokesperson ito ng pamilya Duterte Mas nauuna itong sumagot at maglabas ng mga statement Wala pa rin ka-coffee. Wala pa rin statement itong kampo ni Inday Sara Duterte. Sige, baka bukas, Lunes ka-coffee yan. Bukas, makarinig-rinig tayo ng kanilang mga statement o pahayag. O baka may press conference na naman yan. Mahaba-habang press con na naman yan. Anyway, bukas po, magaganap na po ang hearing ng Senado. At expected ka-coffee na dadalo dyan si Digong, si De Lima, si Bato de la Rosa, si Lagarma at iba pa po. Mga invited po yan ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol po dito sa naging tukhang ng administrasyon ni Digong. Bukas na po isasagawa yung investigasyon na yan dyan sa Senado. Medyo mainit-init itong investigasyon na ito dahil first time na dadalo itong si Digong. Sana wag magkasakit baka bigla magkasakit o baka magdahilan na masama ang panahon at hindi makapunta sa pagdinig na yan. Bukas na po yan at tabayanan natin ka-coffee yung hearing na yan dyan sa Senado. I'll keep you posted ka-coffee once na maganap na po yung hearing na yan. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin. Nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page. Pasuyin na lang ka-coffee, like and follow. Kung nasa YouTube naman po kayo at hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit na rin po yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po. See you again tomorrow, ka-coffee, para sa updates patungkol po sa hearing dyan sa Senado. Bye-bye!